Hello guys! Good morning! Sa video ito, samahan ninyo kaming libutin ng Manila habang nakasakay sa kalesa. So yung lakad na to guys is biglaan lang. Kasi yung original plan talaga namin is pumunta sa Manila Zoo. Pero dahil maulan at walang bubong yung mga pupuntahan natin sa loob ng Manila Zoo, na hikayat na lang kami ng mga nagbebenta dito sa gilid ng Manila Zoo na magkalesa at libutin yung Manila. So, ang naging rate dito ay 500 for every 30 minutes. So, nung una akala ko, pupuntahan namin lahat ng areas na nandun sa listahan ni Kuya. And kasama na siya sa 500 kasi pasok na siya dun sa 30 minutes. Pero eventually pala guys, per every 30 minutes yung 500. So, make sure lang na kapag sumakay po tayo dito is discuss natin siyang maigi kay Kuya. Sakay na ako eh. Ma'am, antayin nyo na ma'am. Antayin nyo na ma'am, papunta na. Papunta na boy, nag-aantay rito. Yung babae na, kulay pink. Oo, na matanda. Oo, sinabi ko na. Okay lang sa'yo, Mika. Okay lang siya. Para lugi si Rita. Tumalit sa harap. Hi. Hi. Hi, Misha. Kakain tayo mamaya. After Start tayo ng mga 340 po. 3:40. Kuha ka ba yung laruan? Misha, ba't ang lungkot mo? Siya wag kong mati. Enjoy the moment, Misha. Medyo malayo guys yung pupuntahan natin from Manila Zoo to the center nung Manila, which is yung mga malalapit sa Rizal Park. So, tip ko lang kung gusto nyo rin mag-try magkalesa, better if within the center yung ng mga pupuntahan nyo kayo sumakay para hindi rin sayang yung oras sa biyahe. Malapit church po. So, yan guys, ito daw yung Malate Church, sabi ni Kuya. So, isa ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas na itinatag noong 1588. Batang Quiapo ka talaga. Si Misha lungkot. Sa parehas nandun, mas mababasa tayo, wala tayong payong. Oo. Na ayaw niya magkasakit, no? Eh, Nina, alam na yun si Nina. Dito guys, makikita natin yung Dolomite Beach. Nasa kabilang side lang tayo, pero yung Dolomite Beach is isa sa mga bagong attraction dito sa Manila Bay.
Ito ay bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program at may layunin daw na gawing malinis at maganda ang baybayin ng Maynila. Yun guys, disclaimer lang, hindi ko na-videohan yung actual place yun sa Dolomite Beach. Pero I think dito sa daan na to yun, yung tinuro ni Kuya. Nag-off na kasi ako noon ng camera. Kasi medyo malayo pa yung biyahe natin. Going to the center ng Manila. Saan? Ay no, ate ho. Yan o, si Rizal. Yan po yung dating batang bayan po yung Rizal. Yan po pinairing squad si Rizal noong December 30, 1896 po, alas 7 na umaga. Yan po mismo sa Meribol po niya. Pero yung mga istasyo po niya na para sa parang Ito sa Binarel si Rizal. December 30. Alas 7 na umaga. Kilala ba si Rizal? Pambansang bayani. So, yan guys, sabi nga ni Kuya, yung sa Rizal Park, dito nakalibing yung ating pambansang bayani. So, sa gitnang part nung park, makikita natin yung monumento ni Rizal. Doon din mismo nakalibing yung mga labi niya. Yan nga guys, nakita natin na maraming photographer dito sa area ng Rizal Park. Sila yung mga nakapantay dyan and then magpapaprint. Hindi ko alam kung magkano, pero if given a chance guys na doon kayo sa area and kaya naman, so why not diba magpa-picture din tayo sa kanila para naman continuous yung tradition ng mga photographer and kumita rin sila kahit papaano. Dalawa po yung Carino Grandstand po. Dalawang kalabaw po pa rin naman. Kirino Grandstand. Wala yung ano yun, pero kailangan rin. Dito naman guys sa Carino Grandstand, isa itong lugar ng mga makasaysayang kaganapan dito sa Pilipinas. So matatagpuan siya sa harap ng Rizal Park and ipinangalan ito sa ating Pangulo, si Elpidio Quirino. Yung grandstand is madalas pinadarausan niya ng madaming mahalagang seremonya tulad ng presidential inauguration, Independence Day, at iba pang pambansang pagdiriwang. So yung sabi naman ni Kuya na 0 kilometer, yun yung matatagpuan sa Rizal Park. So isa itong marker na nagsisilbing reference point ng lahat ng distansya sa Pilipinas. So dito nagsisimula yung pagsukat ng lahat ng kalsada sa bansa. Ito, kalipas yung nakakahiya siya. Ate naman sabi mo. Ay na! Hindi niyo pa ako sinusubscribe. Hindi pa. Hindi ko pa nakita yung pangalan mo. Si Misha. Kasi mangot pa rin siya. Kaya mo siya. Ha? Ay, napang naman pa sa'yo, hindi. Pwede tayo mag-ocean. Pag makasama ka dati sa Ocean Park.
Kaya pa rin. On the side. Sarado mo siya. Sabi mo daw yan guys. Wala na. Hindi lahat ang gusto niya na susunod. Hindi naman lahat nainom niya pa. Hawakan. Hinawakan ka lang. Ito. Doon o. Ayun o. Ano na nung ano eh. Yung klima daw ng Pilipinas, dalawa na. Isang mainit sa umaga, isang ano, Malamig sa gabi. ulan sa hapon. Ganun na no. Ayun o, ma. Ano rin pala dito? Pabawat pa siya lang yung mga terminal po ng Kalesa. Ayun o, doon tayo ata doon. Manila Ocean Park. Doon mo kay mama. Sa malaki aquarium. Diyan yung start-up, yung kala Bea. Bea Alden, diyan yung office na ginamit nila. Diyan sila shooting sa Manila Ocean Park. Oo. Sa baba. Tapos yung, di ba yung sa startup may ano, team. Dito, ginawa. Siya, hawakan mo. Itapat mo ha, sa Uy, wala na. Sa tapat. Kaya nakatapat ko. Si Sulan. Ikaw na mag-hawak. Hawak kang maigi ha. No. Yan siya na pong building na talaga po yung one of the oldest hotel po sa Manila. Manila Hotel po. Since 1902. Uy! Nailan nyo? Na-open niya. Nabubuan ang bote yan. Mahal ang Epsiplora. Manila. Oh, dyan may multo. Manila Hotel. Yan. Pinakamatak na hotel. Dyan na siya. Yan naman ang mall na yung magandang. Yan naman po yung una-una Japanese business World War II. Yan naman po kinukulong po yung mga kapwa po natin. Kapwa po Pilipino natin. Natin po yung underground.
Kaya pinatawag po nilang kulungan ng kamatayan po. Hindi mo binibigyan ng pagkain, hindi binibigyan ng tubig po. Inaayaan na lang po nila hanggang sa mamatay. Ito, yung Japanese yan. Japanese sa amin. Japanese. Japanese takaw. Kulungan. Talagang mababa po mapasok po sa loob. Ah, okay. Kaya po yung entrance ko ng entrance. Kaya sa Fort Santiago, ma'am, doon po kanila si Dr. Jose Rizal ng 14 days po. Bago po siya i-firing squad para sa Park. At sa Fort Santiago, makikita niyo po dyan yung ano po, yung dungeon tunnel po, yung dating tulungan po. Po nila sa lagyan din po sa loob. Halos lahat po ng gamit niya nandiyan po sa loob ng Fort Santiago. Libre lang dyan. May entrance po dyan. Magkano? 60 po ang isa. Ito lang po mag-aantay po sa Saan kami papasok? sama ko po sa entrance. Ah, ah. Oo, Fort Santiago. Dahil, mamaya naman pagka na ano niya na. Sige po. Baba na. Hindi. Pupunta lang tayo sa ano. Baba na kayo. Una na kayo. Una ka na, ma. Una ka, ma. Nasunod na kayo, ate. Picture lang ako kayo. Ano sabi niya? Dito daw, di ba? Fort Santiago. Picture na natin ko kayo dyan. Ay, sa cellphone. Dito? Bakit? Oo, dyan. Saan? Saan? Saan mariro? Hindi ko na alam eh. Dati na lang daw. Ito yung Intramuros. Ito naman po building na yun, may naman po yung kauna-una pong Malacanang Palace po. Yan po yun. Hindi po ginawa na lang po siyang Comelec. Ako, Melek na pala to. Dati po ako. Ito yung ano ma, Manila Ito Cathedral. naman po yung Manila Cathedral Church po. Ay, naayos. Church po. Dito ako nakipag-meeting nung nakaraan sa ano eh. Kasi gumagawa kami ng website nito, Intramuros. Lang. Gusto niyo naman hiramit niya everyday, okay. Yan ang kinalungkot mo? Ito na ang building, may naman po yung ano po yung kauna-una ang USC po, University of Santa Tomas. Yan po yung since 1611 po hanggang 1945.
Potential University. UST. UST dati. Kauna-unahang UST. Ito daw. Ito. Yan po yung kulay rin na building po. Maroon. Dati, 1611. And then, tinag-start yung ito naman po si King Philip II. We have Spain. Yan naman po natin sa gabi naman po ng pangatang po ng Pilipinas, si King Philip II. Pinagpa niya po sa pangalan na. Diretso lang. Ay, sumilag one way ka. Mag-one way. Oh. Diretso. Pwede nyo nakasinggan si Solana. Hindi na nga maglakas. Bilis na sila na maglakad, oh. Bilis na maglakad. Masipag maglakad ng batang yan, eh. Sa kapila dito. Ma'am, buhatin nyo na yan, mapagad. So yan guys, salamat po sa pagsama. See you in our next vlog.